May tatlong reasons kung bakit may open cases ang isang taxpayer sa Bureau of Internal Revenue or BIR. At kung hindi ito alam ng mga taxpayers, hindi natin ito maiiwasan at hindi natin ito masusolusyonan. So in our today's HEC video, pag-aaralan po natin ano yung BIR open case, ano yung tatlong reasons ng ating BIR open cases, at pangatlo, paano po natin siya masusolusyonan without bribing any BIR revenue officials or employees. Let's start. So ito po yung sample nating letter from the Bureau of Internal Revenue. Actual po ito. At notice, ang title po nito ay Notice of Violation. Basahin po natin, pag-aralan natin. Naka-address po ito sa isang taxpayer. Madam, this is to inform you of your violation on the pertinent provisions of the National Internal Revenue Code. Ano yung violation niya? Non-filing daw ng quarterly percentage tax from 2021 hanggang 2024. And number 2, non-filing of quarterly income tax from 2022 hanggang 2024. And non-filing of the annual income tax return. Relative thereto, you are hereby advised to settle the compromise penalty of the listed violation pursuant to the pertinent provisions of the Code under ng Revenue Memorandum Order No. 7, 2015. So ito yung violation ng taxpayer kung bakit siya sinulatan ng Bureau of Internal Revenue. Title niya, Notice of Violation. Meron kasi siyang non-filing. So yun ang open case natin na tinatawag. By definition ng Revenue Regulation No. 7, Series of 2012, ang BIR open case ay also known as stop filer cases. At ang stop filer cases, yun yung hindi ka nakapag-file ng inyong tax returns na required tax returns on time. So required ka mag-file ng tax returns pero hindi ka nakapag-file. Open case siya. Okay? So ngayon, ano yung solution natin doon sa open case na yon? Sabi dito, in the event that the above listed violation or non-compliance has already been paid, please furnish this office copies of the corresponding returns filed and proof of payment for the necessary updating of your records. So isa sa mga dahilan po kung bakit may open cases tayong mga taxpayers is number 1 dyan, taxpayers' fault. Kasalanan po ng taxpayer. Kasi hindi tayo nag-file ng ating tax returns na required i-file pero hindi tayo nakapag-file. So, yun yung mga kadalasang reasons kung bakit may open case ang isang taxpayer. Kagaya po na isang participant natin sa isang seminar, kung daw nagkakamali sa Manila or sa Ordaneta, Pangasinan, kung daw nagkakamali, nakalimutan ko na kung saan. So, nagtanong siya sa atin during our seminar at sabi niya, Sir, bakit ako may open case? Nag-register ako sa Bureau of Internal Revenue, pero bumalik ako the following year na. So, ganun ang mindset kasi ng ibang taxpayer. Nag-register ngayong taon sa Bureau of Internal Revenue, pero ang akala lang nila, magka-file lang sila ng annual ITR next year. So, yung mga tax returns na required silang i-file, like the 2551Q, kung sila ay non-VAT, pati 1701Q sa quarterly ITR ay hindi nila final. Kasi ang akala daw nila parang local government unit lang, parang LGU. Na mag-register ka ngayong taon, tapos babalik ka na lang next year para magpa-assess ng inyong babayaran na local business tax. Akala daw nila ganun daw yun. Kaya nagkaroon sila ng open cases. Mga ano yun, mga life insurance agent, mga insurance agent. So, tad-tad sila ng open cases during that particular year, like the 2551Q, katulad dito sa example, pati yung quarterly ITR. Kasi ang akala. Next year na daw babalik, magka-file lang ng annual ITR. Hindi po ganun sa Bureau of Internal Revenue. Hindi lang po annual ITR o annual income tax return ang ipina-file sa Bureau of Internal Revenue. Kung non-VAT ka, we have the 2551Q. Kung VAT ka, we have the 2550Q. Tapos meron po tayong expanded withholding tax, monthly, quarterly, tapos compensation kung applicable sa inyo. Tapos meron din po tayong quarterly ITR, 1701Q or 1702Q sa mga corporate taxpayers natin. So hindi lang annual sa Bureau of Internal Revenue. Sa local government kasi or LGU, ganun. Mag-register ka ng business sa LGU, tapos babalik ka na lang next year para magpa-assess, mag-compute ng local business tax mo sa LGU nyo kung saan ka naka-register. Sa BIR, magkaiba siya. So, number 1 reason, taxpayer's fault. Solution natin, alamin nyo po yung mga required tax returns na dapat nyong i-file. Makikita nyo naman po yan sa certificate of registration nyo
ano-ano yung mga tax returns na ipapile natin, kailan yung deadline, makikita nyo po doon, ipapile nyo po siya on or before the deadline. Okay? Paliwanag po ba? To avoid yung ating tinatawag na open case. Kasi ang open case natin, as stated dito sa Notice of Violation issued by the BIR, sa isang taxpayer, magbabayad ka na ng penalty at magka-file ka pa ng tax returns kahit late. Kahit wala kang babayaran sa tax return mo, kahit zero kasi no operation ka. Basta hindi ka pa close ng business mo sa Bureau of Internal Revenue, magbabayad ka pa rin ng penalty. Minimum 1,000 pesos bawat isang tax return. Okay? So, solution natin dyan para maiwasan, alamin niyo yung iba't ibang tax returns na makikita nyo sa inyong Certificate of Registration at i-file nyo on or before the deadline. Kung may babayarang taxes, bayaran ninyo. Kung walang babayaran kasi zero lang, file pa rin tayo on or before the deadline. Okay? Paliwanag po ba? Pero kung may BIR open cases na yung ating company at hindi talaga natin siya naiwasan at ngayon nyo lang nalaman, katulad po nitong letter na pinapakita namin sa inyo, so ang remedy nyo po dito o solution nyo po dito ay i-file po yung required tax return na hindi nyo na i-file at bayaran po yung compromise penalty na minimum 1,000 pesos. Kung meron kayo babayaran dun sa tax returns nyo na hindi na i-file on time, babayaran nyo rin yung taxes together with the penalties. Surcharge, 25%, 12% annual interest, and the compromise penalty, 1,000 pesos ang minimum up to 50,000 pesos. Tapos bibigyan nyo ng kopya, yung RDO, ng proof ng inyong filing ng tax returns and the corresponding payment of the compromise penalty. Pangalawang reason natin kung bakit may open cases ang isang taxpayer, it is because of the fault of the authorized representative. Yung authorized representative natin, yun yung pinagkatiwalaan natin mag-file ng ating tax return pero hindi nila na-file on time. Example, yung mga bookkeeper, accountant, accounting firm, auditing firm, kung sino man yung taong pinagkatiwalaan natin, whether binayaran mo o hindi, para mag-file ng ating tax return. Fault pa rin kasi ng taxpayer yan, sa atin pa rin ang lagfak niyan kapag humalfak yung ating authorized representative, i-file yung ating tax returns on time. Example, in our seminar, meron tayo isang participant na sinulatan ng Revenue District Officer namin or Office, RDO, informing them of their open cases. Hindi raw sila nag-file ng kanilang tax returns for that particular year. I think 3 years yata kung nagkakamali. Tapos, nung chinek nila daw sa kanilang accountant or bookkeeper o accounting firm yon, hindi pala ipina-file ng kanilang accounting firm or auditing firm or bookkeeper or accountant. Hindi ko na matandaan. Meron silang authorized representative sa madaling salita. Hindi pala pina-file. Pero yung taxes doon sa mga tax returns na dapat i-file ng kanilang accounting firm or auditing firm o accountant or bookkeeper ay binabayaran naman daw nila doon sa kanilang authorized representative para sila lang daw magbayad. Pero hindi pala binabayad. Binubulsa daw pala. Hanggang sa nakarating sa kanila yung letter ng BIR informing them na meron silang open cases. Kasi kapag nag-open case sa Bureau of Internal Revenue, hindi ka nakapag-file on time ng tax return, hindi ka naman kagad-agad i-inform ng BIR eh. Hindi agad-agad, mga years pa yan or year, the following year pa, bago ka i-inform ng BIR na may open case ka. Doon mo lang malalaman na may open case ka. So, ang solution po natin dyan, i-verify nyo sa inyong authorized representative kung nakapag-file ba talaga kayo ng tax returns o hindi. Okay? Hingiin nyo sa authorized representative nyo yung copy ng tax return na final together with the online proof na nakapag-file kayo online ng inyong tax return o yung tinatawag na email confirmation. Pati yung proof ng payment natin. Okay? Hingiin nyo sa kanila. Hindi po namin sila sinisiraan ng accountant, bookkeeper, accounting firm, or auditing firm. Hindi po ganun yung point natin. Pero nangyayari siya sa tunay na buhay, sa real world. Pumalpak yung authorized representative mo, hindi nakapag-file, fault nila. Fault pa rin ng taxpayer sa atin ng bagsak. Kasi tayo yung may primary obligated or responsibility para mag-file ng ating tax return. Pag hindi na i-file ng ating authorized representative, binulsa nila yung taxes na binabayaran natin na dapat na lang ibayad sa BIR, hindi sila nag-file ng ating tax returns, tayong mga taxpayers ang may kasalanan pa rin. Tayo ang mag-shoulder ng responsibilities, obligations, penalties sa Bureau of Internal Revenue. Tayo pa rin magbabayad ng 25% surcharge, 12% annual interest, compromise penalty, at maaari pang idemanda ng BIR tayong taxpayer kasi criminal violation yung hindi pagsunod sa ating tax code
kagaya ng hindi pag-file ng ating tax returns on time. Okay? So make sure na yung ating authorized representative na pinagkatiwalaan, bookkeeper, accountant, auditing firm, accounting firm, make sure na nakapag-file sila ng ating tax returns on time, nababayaran yung ating taxes on time, hingiin yung kopya ng inyong tax returns together with the email confirmation as proof na nakapag-file online, pati yung proof of payment natin. Bakit kailangan mo hingiin yung proof of payment? May nangyari na naman sa SBMA. Merong isang taxpayer sa SBMA company na meron silang accountant o bookkeeper na nagpa-file at nagbabayad ng taxes on their behalf. So, hinire nila yung accountant or bookkeeper. So, sinulatan sila ng BIR, may open case daw sila. Kailangan matagal pa bago kasulatan, mga 2 years, 3 years, or 1 year, the following year pa. Hindi siya agad-agad. So, nakita nila dun sa proof of payment na pinasa nilang ng taxpayer sa BIR, mayroong deposit slip. Yung deposit slip, hindi pala siya totoo. Dinoktor lang siya na accountant o bookkeeper. Di ko na matandaan kung bookkeeper accountant. At peke yung deposit slip, bank deposit slip. So, anong nangyari? Binulsa ng accountant o bookkeeper yung taxes na pambayad sana sa Bureau of Internal Revenue. Dinoktor yung deposit slip. Ang nangyari, alam ko, dinimanda yata ng company. Pero walang magagawa yung company, taxpayer, sa BIR. Kahit i-demanda ng company yung bookkeeper, accountant, ang hahabulin pa rin ng tax ng BIR, tayo pa rin mga taxpayers, hindi po yung bookkeeper, hindi accountant, hindi accounting firm, hindi auditing firm. Tandaan niyo po yan ha. Pero pag meron tayong violation sa ating tax code, hindi tayo nakapag-file ng ating tax returns, in this case, sa ating pinag-aaralan, nag-open case siya, hindi nyo po pwedeng idahilan na hindi nakapag-file yung accountant o bookkeeper, siya may kasalanan, wala tayo. Tayo pa rin po ang may primary responsibility, obligation, at bayaran yung iba't ibang mga penalty sa Bureau of Internal Revenue. Tayo pa rin ang hahabulin ng BIR, hindi authorized representative. Pangatlong reason ko bakit tayo may open cases sa Bureau of Internal Revenue, BIR fault. So kahit na nakapag-file ka ng tax return sa Bureau of Internal Revenue, on time, pero pwede ka pa rin magkaroon ng open cases sa BIR. Kasi yung kanilang system, sometimes nagloloko. Hindi nire-recognize ng kanilang system yung ating mga pinafile na tax returns. Example, ito yung aming reminder letter from the Bureau of Internal Revenue, 2017 pa ito, at naka-address sa ating company. Sinasabi dito na meron daw tayong 4 na open cases. See attached 4 open cases. Nung chinek namin, nakapag-file naman kami ng 1601C, pati yung annual ITR na sinasabi dun sa open cases na yon. So, sinong may mali? Yung BIR. Okay? Yung BIR system. Ngayon, hindi nyo po pwedeng pagkatiwalaan agad-agad or immediately yung letter or notice, written notice, na ibinibigay ng BIR sa ating mga taxpayers. I-verify nyo muna. Kagaya po nito, may open cases daw kami. Nung chinek namin sa records namin, meron naman kami na i-file na tax returns on time. On time. Hindi beyond the deadline. On time. So, hindi siya open case kasi nakapag-file kami ng aming tax returns on time. So, anong gagawin natin? Susulat ka sa Bureau of Internal Revenue. Yun ang solution natin. Susulat ka sa Bureau of Internal Revenue, sasabihin mo na, nakapag-file po kami ng aming tax returns on time. Ito yung mga proof natin. Ito yung proof ng ating tax return. Ito yung email confirmation. Ito yung proof of payment namin. So, ang gagawin po ng BIR dyan, ipapareceive nyo po yung 2 kopya. Ang gagawin po ng Bureau of Internal Revenue dyan, iaayusin yung ating records doon sa kanilang system. So, rule natin, when you are dealing with a BIR written notice or letters na nare-receive ninyo as taxpayer sa BIR, i-verify nyo muna. Verify nyo kung tama yung letters. At kung hindi nyo alam kung tama ba yung letters o hindi, magpatulong kayo. Pwede kayo magpatulong sa iba. Pwede kayo mag-hire ng consultant. Okay? Tax consultant. Another example po natin, ito, may open cases daw. Ang tawag sa kanya ay stop filer cases, naka-address sa isang taxpayer, at ang dami niyang open case, 2019 hanggang 2023. Yung kanyang open case daw ay 1701, 2551Q. Pero dito sa 2551Q niya na open case, as conversation natin sa isang taxpayer, ang sabi ng taxpayer, Sir, 8% naman yung pinili ko. Under 8% income tax rate option, hindi ako required mag-file ng 2551Q. So, hindi dapat siya open case. Tama naman siya. Tama yung taxpayer na kapag 8% income tax rate option yung pinili ng taxpayer during the year,
hindi tayo required mag-file ng 2551Q. Under po yan ang Revenue Memorandum Order Number 23 Series of 2018. However, sabi ko nga, may fault yung BIR system. Kaya ka nagkaroon ng open case this time kasi fault ng BIR system. Okay? So, ang gagawin mo, susulat ka ngayon sa BIR nga. Hindi ka magpapaliwanag doon sa frontliner. Huwag mong kausapin yung frontliner. Di ba yung frontliner kung saan tayo nag-a-apply, nag-a-abot, nagsasubmit ng ating mga application form like books of accounts, ATP. Huwag mo kausapin yun. Walang alam yun. Walang alam yun dito sa ating pinag-uusapan na stop filer cases kasi ang trabaho lang nila doon is yung mag-process ng iba't ibang application. May questions of law na o kaya naman ay merong error in the application of the law in imposing tax penalties or open cases sa isang taxpayer, hindi mo na maasahan yung frontliner. Ang kakausapin mo dito is yung Revenue District Officer, RDO. Pero hindi mo siya kakausapin verbally. Susulat ka. Susulat ka sa kanya na ito yung letter na receive mo, kailan mo na-receive, tapos hindi totoo yung open cases mo kasi nakapag-file ka naman on time o kaya naman wala kang open cases ng 2551Q kasi 8% yung pinili mo. Tapos ito yung mga legal basis mo. So dapat tanggalin nila yung open cases na ibinigay sa inyo bilang taxpayer. Ngayon, hindi nyo na kailangan mag-drop pa ng letter kasi gumawa na tayo ng letter para matanggal yung inyong BIR open cases sa Bureau of Internal Revenue. Pag mali yung BIR. Pag mali yung BIR. Kung tama yung BIR sa open case, ang remedy ng taxpayer, file ka ng tax return na hindi mo na-file, bayaran mo yung taxes, submit mo sa BIR, sumulat ka, ito yun, nakapag-file na ako, nabayaran ko ng taxes, if any, pati yung penalties, pakitanggal yung open case ko. Pero pag mali yung BIR, susulat ka rin para mapatanggal yung open case mo. Ito yung legal basis mo, mali yung kanilang sinasabi na may open case ka. So gumawa na po tayo ng letter para dyan. Hindi nyo na po kailangan mag-isip pa kung anong ilalagay. Edit nyo na lang. Pumunta lang po kayo doon sa ating YouTube channel, Accounting Tutorial Center. At magpa-member kayo ng Gold, 1,499 only per month. Meron tayong ginawang ATC video doon na kung paano nyo i-fix yung BIR open cases nyo. Meron na rin tayong template doon ng letter para to request the cancellation of your alleged BIR open cases of your company at para mag-request din kayo ng tinatawag na itong certification. Ito pa katulad sa akin nito. Humingi po ako ng certification sa BIR na wala akong open case. Yan po, yan. 2017. So, ako po yung nag-request sa BIR na wala akong open cases para malaman ko na meron ba akong open case or wala. Pag wala, pengen akong certification. Pag meron, sabihin nyo sa akin, ipafile ko. Tapos, check ko sa records ko kung tama ba yung sinasabi nyo sa akin open case. So, pwede pong manghingi ng ganitong certification sa BIR, susulat lang kayo. Kung gabayad ka ng 100 pesos na certification fee, tsaka 30 pesos na documentary stamp tax. Para in the future, just in case sabihin sa inyo ng BIR, may open case daw kayo, pwede nyo ipakita tong certification, isang piece of paper lang siya, katunayan na wala kayong open cases for that particular period, taxable period, as stated in your certification. Okay? So, request ka to cancel your open cases. Number 2, request ka ng certification. Meron tayong template ng letters para dyan, hindi na kayo mag-iisip pa. Yung mga legal basis reference na rin yun. So, ang gagawin nyo ay edit na lang siya. Pwede nyo ipacheck sa amin kung tama or mali. Magpa-member lang po kayo sa ating YouTube channel, Accounting Tutorial Center, Gold Membership, 1,499 only. Pwede nyo i-cancel anytime. Meron tayong ginawang exclusive doon na HSC video para mapag-aralan ninyo. At meron tayong libreng mga letters or templates ng letters para makatulong sa inyong business sa pag-resolve ng inyong BIR open cases. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana ay marami kayong natutunan sa ating topic today about the BIR open cases. See you po sa mga other topics natin. Okay? Bye-bye! Thank you po!